Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post, ang balita ngayon tungkol sa palitan ng salita between Senator Ping Lacson and Attorney Rowena Guanzon. Klaro dito, grabing patutsada, grabing supalpal. Nasupalpal si Senator Lacson sa kanyang pahayag. Ang galing ng ating Attorney Rowena Guanzon. Okay. Ito ang pahayag ni Senator Lacson. Ang pinakamaingay sa loob ng silid, ang pinakamahina. Patama niya ito kay Senator Marcoleta dahil mula nung nagkapalitan ng liderato sa Kamara, lalo na sa chairmanship ng Blue Ribbon, talagang hindi nagpapatalo si Senator Marcoleta. Kinukontra niya palagi yung nakikita niyang hindi magandang ginagawa ng chairman. Kahapon ba yun? Yeah. Nagsalita, bakit kaya takot kayo kay Romualdez? Bakit may mga senador na takot? Hindi mapapangalanan ng pangalang Romualdez. Hindi ako takot kay Romualdez, sabi ni Marcoleta. Romes Lacson, ito ang sabi niya, ang pinakamaingay sa loob ng silid, ang pinakamahina. Tapos sabi pa niya, dinagdagan pa niya na it is best to ignore and make him stand on an empty platform. Hindi na lang daw niya pansinin. So, patutsada kay Marcoleta, ito ngayon, todo rescue naman si Attorney Guanzon. Ano sabi ni Attorney Guanzon? Agree ako dito, Senator. Lalo na kung di naman mapangalanan ang 60 plus. 67 to be exact. Ang 60 plus contractors matapos mag-expose sa privilege speech tapos di mabanggit-banggit ang Martin Romualdez. Di ba? Ito, the statement clearly refers to Lacson's earlier revelation in August 2025 in which he revealed that there were 67 congressmen in 2022 who serve as contractors in their own infrastructure projects, particularly in flood controls. Although the sound is heavy, Lacson never named such congressmen. Wala lang. Kasi ang rason naman niya, ang nagsabi daw sa kanya, in fairness kay Lacson ay kongresista ang nagsabi na may 67 kongresista na contractor themselves. So, yun lang ang narinig ni Lacson, kaya hindi rin niya mapangalanan. Ako, beforehand, alam ko na. Meron akong isa, kilalang kilala. Bago siya naging kongresista, contractor na siya. Then ngayon, nanalong congressman, yun, contractor. Later on, naglabasan yung contractor party list. Nakalimutan ko na, bilyonaryo. Naglalabasan na rin ang mga kontraktor, but totoo talaga, Senator Lacson, wala siya talagang napangalanan na mga kontraktor. So, tapos hindi niya mabanggit-banggit noon ang pangalan ni Romualdez. Dalawa sila ng kanyang kabady. Ito, but in fairness kay Senator Lacson, natutuwa ako dahil may bago na siyang pronouncement na sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon, I don't know kung kailan, papatawag na ng Senado si Saldico at saka si Congressman Romualdez. Na bagay, ikinadismay ako 2 or 3 days ago, sabi niya na hindi natin pwedeng imbitahin si Saldico dahil interparliamentary courtesy. Nako, talagang dismayado ako. Why not? Sabi ko, bilyones ang nangawala, tapos tradisyon daw, interparliamentary courtesy. Kaya, nagduda na ako sa kanya. Na ano ba? Meron ba silang kinakatakutan? Bakit tayo imbitahin? O ngayon, bagong pamahayag niya, siguro napag-isip-isip din niya. Iimbita na, hindi lang Saldico, pati si Martin Romualdez. So si Saldico, dahil resigned naman,
civilian na siya, wala nang kailangang extend na interparliamentary courtesy. Kung hindi daw mag-attend si Saldico, cite in contempt. Ang problema ngayon, kahit i-cite in contempt mo pa ng ilang beses, nasa ibang bansa. Ayaw niyang babalik. Maikukulong mo ba? Magkakaroon ba ng accountability? Parang wala na. Tapos, resign na ako, ibakit ko na yung office ko, bahala na yung aking party list, ako Bicol, na magpili ng nominee para papalit sa akin. Parang ganun lang. Parang walang nangyari. Nag-resign siya para hindi na siya hahabulin. Ganun ba yun? Mabuti na lang itong si Congressman Duke Prasco ng Cebu. Nagsalita. Hindi pwede. That's not accountability. That's impunity. Dapat imbestigahan ang ako Bicol na kung kinakailangan i-disqualify yung party list na yan dahil yan ang vehicle, yan ang ginamit, party list na yan, para nawalan tayo ng bilyones. So tama si Congressman Duke Prasco. Romualdez, pinapa-attend, kunuhay, imbitahan. Well, imbitasyon. But how about kung hindi mag-attend? Ano ang gagawin ni Senator Lacson? Yan ang challenge. I-cite in contempt? Palagay ko hindi. Alanganin nga silang imbitahan. Ngayon, iimbitahan na rin sa wakas dahil may mga nagreklamo. Isa na yung magreklamo si Senator Marcoleta. Kaya pasalamat tayo itong madaldal, maingay nga Senator Marcoleta. Tomi, gusto ko yung pag-iingay. Kasi kung hindi ka mag-ingay, lulukuhin na lang tayo habang buhay. No way. The power rests on the people. Tayo po. Kaya mag-ingay po tayo. Mag-comment kayo. Mag-react kayo. Angry. O kaya pagtawanan ninyo. Para maramdaman nila ang inyong sentimento. So, salamat. Senator tuloy. Senator sa 2020. Attorney, Senator Rowena Guanzon. Agree din ako sa iyo na bakit hindi mo pangalanan? Takot ba sila? I don't know. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Sa area ni Ades, so mag-abuno sila. Mayang buntag diya. Mayang buntag. Abuno na po ni kuan. Kape aron. So tulo na siya kabang agkaiduan namang kabulan. So muna ni ang itsura sa kape ni